Hello, magandang gabi sa inyo lahat. So, meron tayong react na video. Ito napadaan sa akin to eh. Napadaan sa akin to. Ito ay video ni Warrior Ghost Hunter. Pinapanood ko to, kalahati na yung kalahati na yung napapanood ko eh. Kasi dito, men, nakikita ako dito. Ito yung si Warrior Ghost Hunter. Warrior Ghost Hunter, kayo yung laging kasama ni Kuya Red, ano? Tama. Kayo yung laging kasama nila Kuya Red. Na pagkasama kayo, walang nagpapakitang walang nagpapakitang multo. Wala yung parang yung katulad sa sementeryo ni Kuya Red na may ano. Alam nyo kung bakit? Kasi pinakikisamahan pa lang kayo eh. 'Di ba? Pinapanood ko to video nyo, wala so far, pero paki-tip sa akin kung may ginagawang fake ito si Warrior Ghost Hunter. Meron siya 72 views 13 days ago. Magsalita naman kayo. Alam nyo kung bakit wala kayong views? Kasi ang audience na kinuha nyo kasi mga men, audience ni Kuya Red eh. Ano naman ang mali pag kinuha mo yung audience ni Kuya Red? Kasi isa kayong community eh. Kasi yung mga audience kasi ni Kuya Red, nila Zards, sana yun sa may nakikita. Eh dito kasi sa video nyo, wala nakikita. Kaya although na kahit 400 yung subscribers nyo, walang nanonood sa video nyo kasi wala nakikita. Now, masama ba yon? Hindi naman masama yon. Alam niyo kung bakit? Kasi nakikita ko naman, so far hindi kayo namimeke men eh. Gumagamit ka ng legit na EMF meter dito. Legit na EMF meter yung gamit mo, tapos ito naman ay ghost tube. Eh, don't know, natutunan mo ba kay Kuya Red yan? Yung gumamit ng ghost tube? Ano ba yan? Ghost tube ba spirit talker? Diba? Napapansin ko sa inyo, may pagka-legit kayo men eh. Kaya kayo mismo, may intindihan nyo sa sarili nyo, pagka sumama kayo kila Kuya Red, wala si Kuya Red na makikita kasi nakikiramdam pa sa inyo. Napansin nyo, pagka magkasama kayong dalawa ni Kuya Red, napansin mo, kami, ang alam lang naman namin, depensa. Kayo lagi ang sinusubo eh. Kasi ang expertise nyo daw, kumausap or umano. Kasi nga si Kuya Red walang ganon. Ano ba yung may sinasabi si Kuya Red eh, linawin nga natin na pagdating daw sa inyo, kayo ay mga eksperto ba? Pero ayoko magkamali eh. Tingnan natin yung sinabi ni Kuya Red. Kasi yun ang bida sa inyo. Parang si Kuya Red kasi nakikibagay pa sa inyo. Ang alam lang kasi daw ni Kuya Red, depensa, etc. Diba? Pero kung tutuusin, walang nangangapa si Kuya Red sa inyo. Nasa sa inyo na lang yan. Uunti-untiin kayo niyan mga men eh. Hindi to paninira ha. Ganito yung nangyari kay Sir Gary Ghostbuster nun. Uunti-untiin kayo, iko-consume kayo niyan para mameke na rin kayo. Now, bakit kayo maaring kayo ang nagbibigay ng location? 'Di ba? Baka kayo ang nagbibigay ng location kay Kuya Red kaya kayo dinidikitan yan eh. Baka lang ha, baka. Baka sabihin nyo naman naninira ako. Kung hindi, di hindi. Pero napapansin ko kasi dito, lalo na yung dito sa ilang beses sinasabi ni Kuya Red kasi na ang alam niya lang daw depensa eh. Panoorin natin yung intro ni Kuya Red dito sa may aswang pati dun sa may dun sa may dun sa may kapre na bahay ba yon na pinagkulab nyo rin. Lagi kayo yung sinusuga ni Kuya Red eh kasi nga nag-aano si Kuya Red, nakikibagay sa inyo. Nagbabalat kayo si Kuya Red.
Na kunyari, si Kuya Red, alam mo, pang depensa lang kami, hindi naman namin expertise. Kayo daw, expertise nyo daw ang lumaban. Di ba, kami ay ano, kasi nga, alam ni Kuya Red na semi-legit kayo. When I say legit, alam ko naman na, ano, na, tapat kayo doon sa ginagawa nyo. Until such time na kayo ay i-consume na. Kasi uunti-unti pag medyo napansin na ni Kuya Red na syempre ang unang pang-akit sa inyo niyan, gusto nyo ba ng views? Mukha mo. Dito ha, umpisa natin sa inyo. Dito sa yung aswang yung nakaraang na-reactan ko. Depensa. Kami, more on depensa. Diba? Yan ang lagi. Meron man kaming Laging sinasabi ni Kuya Red, kami more on depensa, tapos kayo yung... so ang gagawin natin ngayon, iikot tayo. Titingnan natin baka nandyan siya. Kasama natin si Idol Warren ngayon. Oh. So kami kasi ni Sarge Go 04, ni Aloha, meron tayong dala-dala kagaya nito. So mga idol, this time dadalin na natin to. Kasi itong kalaban natin na medyo malupit, no? So kailangan natin ng depensa. Kami, more on depensa. Kung meron man kaming pwedeng maibigay, hindi ganun kalakas, but we are more on defense. Itong kaibigan natin, si bago lang natin na nakilala, si Idol Warren, ang channel po niya ay Warrior Ghost Hunter 20. Yan, so ito meron siyang kakaibang dala na kung saan kahit medyo distansya yung Diba? Yan ang laging palusot ni Kuya Red. Napapansin mo nyo yan sa mga videos pagkasama kayo. Pag may sasagupain kayo kunyari. Kasi nga, sinasize up pa lang kayo ni Kuya Red eh. Kung pwede kayo lamunin o pwedeng hindi. Pero feeling ko kasi, dito kasi, hindi kayo malamon-lamon ni Kuya Red. Hindi kayo totally, kaya napapansin ko, matagal ko na napapansin yan, pagka-collab kayo ni Kuya Red, kasi gumagamit kayo na legit na na device eh. 'Di ba? Napapansin ko ngayon pagka sinasama hindi na masyadong ginagamit ni Kuya Red yung speedometer niya, kasi fake 'yun. Proven na fake yung yung nasa app ni Kuya Red. Hindi fake, ipaharap mo sa akin si Kuya Red. Na mapapansin nyo yan, mararamdaman nyo yan, na na hindi kayo kayang hawakan ni Kuya Red eh. 'Di ba? Pero uunti-unti nyo susundot-sundutin kayo niyan na ipapalalasunin ng isip nyo na ang YouTube ay mga artista tayo dito. Ay, hindi ko sinisiraan. Mararamdaman nyo yan pagkasama nyo si Kuya Red. Hindi ko sinisiraan si Kuya Red sa inyo ha. Mararamdaman nyo yan. Uunti-untiin kayo niya ni Kuya Red hanggang sa kayo ay mameke na rin. Ngayon, bago-bago pa, 'di ba? Or baka nga mamaya hindi kayo mahawakan sa liig ni Kuya Red eh. Kaya lagi yan. Napapansin ko yan. Akala nyo ba hindi ko pinag-aaralan ng mga videos nyo? Yung videos nyo pa doon sa may bandang kapre, yung pumasok ka, lagi nyo sinasabi yan na kami ay depensa lamang kasi alam ni Kuya Red na may kakayahan talaga kayo. 'Di ba? Alam ni Kuya Red yon. Kaya lang, tinatago niya lang na ayaw ni Kuya Red na mabuking nyo siya na wala naman talaga siyang alam. Ayaw nyong mabuking si Kuya Red na wala naman talaga siyang alam. Kaya ang sinasabi ni Kuya Red, ang alam lang namin ay depensa. Kayo yung laging binibida ni Kuya Red na kayo ay may alam. 'Di ba? Ngayon, ang tanong, bakit kayo ginaganyan? May pakinabang ba si Kuya Red sa inyo? I don't know, hindi ko alam. Pwedeng kayo ang nagpo-provide. Katulad ng sinabi ko kanina, pwedeng kayo ang nagpo-provide ng location. Pwedeng kayo yung kinukonsultahan ng nalalaman nyo na i-absorb din ni Kuya Red at pwede niya ring isabi sa iba. Pero malinaw dito, men. meron lang kayong gustong ipaabot sa kanila. Dito sa video na to, sinabi din to banda rito sa may pag mag-i-investigate na kayo sa gabi,
Ito, ginamit ni Kuya Red yung speedometer dito eh. Pero kung titingnan mo, hindi kumakagat yung EMF ano nyo, pero pumapalo kay Kuya Red kasi nga fake yung fake nga yung EMF meter ni Kuya Red sa app niya. Lang. 'Di ba? Tingnan mo, full scale, pero dun sa inyo tingnan nyo hindi. Kasi ibang reading nito eh. Yan mga idol. So ito yung electromagnetic field meter natin. So sa sa mga nakakaalam nito, Micro Tesla. Di sana lahat. Biruin mo 1,885 micro Tesla. Di lahat na nakatira dyan, may cancer na. ito po ay ang normal po nito is 40 pababa. Paano naging normal ang 40? Anong pinagbasihan mo na normal ang 40? 40, kung i-convert mo sa milligauss yun, 400 milligauss, normal? Baka nga dyan sa reading na 1,884 microtesla, yung mga internal organs mo dyan, malusaw na eh. Kaya nga fake yan. Dito yung nag-imbestiga kayo ng gabi. Kayo yung binibida ni Kuya Red dun eh. Saan na ba yun? Mali pala yung link na i-ano ko. Same nung sinasabi ni Kuya Red na anong sinasabi niya doon na kami depensa lang kami ha. Ito ba yon? Ito bang video yon? Tingnan nga natin. Bangin na yan, no? Hindi ito. Basta may part 2 yan eh. Yung ito na yata yung kapre na to. Ito. Nakuha ko na yung pattern na yan eh, na pinangingilagan kayo ni Kuya Red eh. Sasabihin niya. Sorry mabagal ang internet ko ngayon. Wag naman dadaan natin sa diplomasya kumbaga. Sige. Tama dito. Kaya yung Nasakit pa rin yung mga bata. Pero subukan Sabi niya alam ko. usapan natin. So pakikiusapan namin ngayon at sinabi niya dito na kung sino man yung nakatira dito na hindi tao. So manatili ka sa akin. So kung hindi nyo pa napanood yung video na yun para hindi ko na ipapaliwanag, pwede nyo panoorin na andyan po sa left side ng screen ninyo. Okay, so ano ba yung purpose na nandito kami ngayon? Ang purpose natin ngayon is subukan natin kausapin. So mamaya malaman niyo after this kung ano yung mangyayari. Okay? So hindi ko muna pwedeng sabihin ngayon kasi baka mamaya biglang mag-react ito. Hindi ko sinasabi yung tao ang mag-react kung ano yung nandito. So mamaya na lang siguro. Okay? So sa hindi pa nakasubscribe dyan, subscribe to my channel, Kuya Red Goes Adventures, para updated kayo doon. So medyo sumisikip yung dibdib natin. Pero kampante naman tayo. Ayan, normal yung reading ng Hindi normal yan. magnetic field. It's 40 pababa. Magandang gabi sa inyo. Nung nakaraan na nandito kami, nakipag-usap ako ng maayos sa inyo. Nagpakipag-usap kami ng maayos. Hindi mo man. Okay. So, Adventures. creepy adventure. RG. RG. RG, no? So kasama ko siya dati, pinakausapan namin yung kung sino man yung nandito na nakatira bukod sa tao na yun na nga kung pwede umalis sila. Okay, kasi dahil nga yung mga bata nagkakasakit, nangihina sila. So ang pakiusap ko is yung bata okay lang naman natin ng masama. Kaya lang mga idol, pinalipas natin. Pero subukan Sabi niya alam ko. usapan natin. So pakikiusapan namin ngayon at titingnan natin. Okay, so mga idol, support the channel of Warrior Ghost Hunter.
Kasama niya si partner idol Dal. So isang channel, dalawa sila mga idol, no? So pakisuportahan na lang Warrior Ghost Hunter 20. Yan. So sila talaga yung mga idol. Ako, Depensa lang. kumbaga ako, depensa lang talaga. Ah, tagal ko hinanap yung sorry ko medyo na-delay. Hinahanap ko kasi yan eh. Nakuha ko na yung pattern ni Kuya Red eh. Yung kung ano meron ako mga idol, no? Medyo nagiging humble si Kuya Red dito kasi nga hindi siya pwedeng kasi alam niya na may nalalaman ito mga kasama niya. 'Di ba? Oh, pero ito sina Warrior Ghost Hunter, pati si Dal. Okay, ito ang expertise talaga nila is kumausap at magpaalis. Okay? Yan. But first, Siya depensa lang. Pero dati, pagka napapanood mo yung yung mga vlog ni Kuya Red, mapapansin mo, 'di ba? Andito ako para kumausap, tutulungan ko kayo, mga kaluluwa na nanghihingi ng tulong. Pero suddenly, nung may kasama na siyang mga expert, biglang naging humble na siya. Biglang ang alam niya na lang ay depensa. 'Di ba? Dati nag-oorasyon pa 'yan, 'di ba? Umaano pa sila, nagte-teleport pa sila sa mga engkanto. Pero nung may kasama na sila, tame down na si Kuya Red. Di ba kayo nakakahalata doon, mga men? Kayo warrior, hindi nyo ba nafe-feel yun? I-try nyo manood ng mga videos ni Kuya Red dati. Hindi, gusto ko lang kasi para sa inyo din to. Kasi pagka dumating ang time na na-booking nyo yan si Kuya Red, I don't know kung by this time siguro medyo alam nyo na yan. I-instillan kayo niyan sa utak niya na okay lang yan. Yun ang nagiging problem dito sa dito sa paranormal community sa Pilipinas. Ituturok na ito mga peking ghost hunter na to na normal lang na gawain ang mameke. Kasi kayo ay mga artista, 'di ba? Kayo ay mga artista sa YouTube. Yan ang ituturok sa inyo which is mali. Alam niyo kung bakit na mali? Kasi kayo ay gagayahin ng mga tao. Kapag ginaya kayo, malay nyo kung totoo na palang haunting yun, evil spirits na pala, at napapanood kayo na kayo ay umaarte-arte dyan, at gagayahin kayo, mapapahamak ang tao. Yan ang sanang naiintindihan nyo. Inconsistent na to si Kuya Red eh. 'Di ba ang ginagawa niyan before, nagpapababa pa ng anghel yan eh. Tapos bigla ngayon may mga kasama ka ngayon na hindi mo kilala na bagong kasama mo, biglang ikaw ay depensa na lamang. 'Di ba? Dati nagpapababa ka pa ng anghel eh. Oo, seryoso ako, 'di ba nagpapababa ng anghel 'yan? Yung babae sa tangke dati, kaya nga religious ako nanonood sa mga videos nito eh. Yung magpapababa ako ng mga anghel dito gumaganon ka pa dati, tapos suddenly, nung kasama kayo, biglang naging humble at kayo na yung expert at siya hindi na. 'Di ba? Kasi nga alam ni Kuya Red na yung craft nyo medyo may pagkaseryoso kayo. Isa sa downfall ng mga baguhang YouTuber, hindi pa man sumisikat, ay naluluma na. Pagka nagpapadala kayo sa mga ganyan. Sa totoo lang, mga men, warrior ghost hunter, may potential kayo eh. Kasi nakikita ko matapat kayo doon sa videos nyo eh. Although na yung caliber ng constructive criticism, no? Yung editing ng video, ako kahinaan ko din naman yan eh, yung para hindi maboring ang tao. 'Di ba? Yung pag napag-aralan nyo yon, pag napag-aralan natin yon, yung secret ng editing, yung katulad ng ginagawa nila Zarkaro tsaka nila Aga si Cheng, gaganda ang videos natin. 'Di ba? Pero kung ganyan din, katulad nung kila Kuya Red na ganyan, hanggat wala magpapakita sa inyo, walang manonood sa inyo dyan. Yan ang sumpa sa mga legit. Walang manonood sa inyo pagka ganyan lang ang gagawin nyo. Kailangan may magpakita.
Kasi yan, katulad nung sinabi ko dun sa ano kay Ray Sibayan, yung nag-guest ako doon sa DZRH. Binago kasi nila yung ano binago nila yung standard ng mga nanonood Na obligadong pag nag-ghost hunting ka, nag-ano ka, kailangan may makita ka. 'Di ba? Kaya kayo dito, kahit almost 30 minutes na dito, matakot sa akin. maybe may nararamdaman ka diyan, may ano, pero hindi kasing solid nung may nagpapakita. Ito para sa, hindi kayo masama, hindi naman ito para sa inyo. Subukan mo isama si Kuya Red dyan. Ang daming makakapture sa ghost tube niya dyan. Ang dami niyang pwedeng idugtong dun sa mga ano. 'Di ba? Sasabihin ng ghost tube niya, tulong. Tulong? Anong kailangan mo ng tulong? 'Di ba? Kasi ano na bihasa na si Kuya Red dun 3 taon ang ginagawa ni Kuya Red yun Kayo newbie pa lang. Ako, pangit man pakinggan pero pinapangunahan ko na kayo. 'Di ba? Pwede na, hindi ko naman pinagbabawalan kayong makikulab kay Kuya Red, pero wag kayong papayag na kontrolin kayo. Wag kayong papayag kung paano kayo magba-vlog. Gawin nyo kung ano yung gusto nyo. Maging matapat kayo. Kasi hindi pa sa inyo, fresh na fresh pa kayo. May chance pa kayo na makilala na talagang mga legit na ano na ghost hunter. 'Di ba? May chance pa kayo Hindi yung halimbawa 100,000 ang subscribers nyo tapos biglang mabubuking kayo. Mahirap na i-recover 'yun. Malilinis pa yung video nyo So far sino pa bang malilinis pa yung video nyo Tinitingnan ko yung mga videos nyo dito. Wala pa kayo yung talagang yung talagang fake. 'Di ba? Wala pa kayong mga fake na video Ito kay Kuya Red kaya na collaboration nyo. Itong kaluluwa ni Loisa na to, galing ghost tube yan no? Galing ba? Doon nyo ba nakita yung Loisa na kaluluwa? Luisa din. Anong problema mo? Anong problema mo, Luisa? Nangangailangan ka ng tulong? Dasal? At yung ghost tube. Sa bagay, kung naniniwala, may kilala naman ako legit na gagamit ng ghost tube na yan. Pero, I don't know, Kung ito, siguro yung ghost tube na yan, sige, magiging mapagbigay na ako. Let's say yung ghost tube na yun, sige, pwede namang maging tool ng paranormal, pati necrophonic, Pero kahit saan tayo makapunta, yung mga multong pinapakita sa video nila Zards at Kuya Red, hindi kahit kailan magiging totoo yun. Diba? Minsan nga may nakakapture ng totoong hindi pinapansin yun Kasi ang pinapansin talaga yung peke Diba, men? Kayong papakontaminate dito. Pero nasa sa inyo pa rin naman yan. Ako, nanghihinayang lang ako kasi kabago-bago nyo pa, pwede kayong gumawa ng pwede kayong gumawa ng bagong pangalan Tingnan nyo, mini-mention lang kayo nila Zards pagka kakulab nyo sila, pero pag hindi na kayo kakulab, hindi na kayo love. Hindi na kayo love ni Zards. Ano itong mga video mo, Zards? Tingnan ko nga. Elemento. Tingnan nga ito, nagpakita ang elemento sa
May pahamon-hamon pa, no? Tinatag ka pa ni Zards, di ba, Warrior? Ghost Hunter, tinatag-tag ka pa ni Zards, eh. Pagka, hindi, Warrior, gusto mong malaman ng totoo? Gusto mong malaman ng totoo tungkol sa mga kasama mong yan? Kung paano sila mameke? Yung mismong sila, ako hindi ako magkukwento, ifo-forward ko lang sa'yo yung video. Yung behind the scenes. I'm so sorry do sa mga nagre-request ng mga nagre-request ng video na nag-PPM sa akin sa behind the scenes. I'm so sorry po. I love you all, pero may pinaglalaanan lang po. Na-play ko na yun once sa live ko. Pero binura ko na rin yung live ko, eh. Kasi sinisave ko talaga yon sa paghaharap. Swerte nung live yun nung magdidebate kaming dalawa sana ni Third Eye na hindi siya umakyat. 'Di ba? Live yon, pinalabas ko yun yung pinakahuli-huling part. Yung behind the scenes na yon. Kaya lang hindi ko na tinake down ko na kasi nire-reserve ko talagang bala yung pag nakaharap ko tong mga to, eh. Ikaw, Warrior Ghost Hunter, hindi ako magsasalita, i-PM mo lang ako, gusto ko makita yung behind the scenes, ibibigay ko sa'yo. Ibibigay ko sa'yo yun, men. Para malaman mo yung mga tao na sinasama. Hindi ito paninira. Kasi sila naman mismo, iniimbitahan ko sila, eh. Ayaw nilang humarap, eh. 'Di ba? Iniimbitahan ko sila, eh, once and for all, eh. Ito si Zards, kumakasa to, eh, na 'di ba Zards, kumakasa ka na samahan ka pero pag live ayaw mo? Patayin mo na. May tanong ako sa iyo. Patayin nyo na po. Ito rin na pag-usapan din namin itong ghost ball na to, eh. May may mechanism yan sa loob na minsan na nagmamalfunction, na kahit tandaan nyo ha, ang nagtitrigger kasi dito dapat paggalaw. Wala nang iba kundi paggalaw lang. Tanong lang kami. Okay. Tanong na. Salamat na, pinailaw nyo. Oo. Pinailaw, guys. Tingnan nyo. Yung dalawang grabe mo. Tama yung confirmation bias nila. Makikita mo? Pinapatigil nila, men, eh. Pinapatigil nila, tama ha? Pinapatigil nila. Diba sabi nila, patigilin mo yung ilaw, tapos biglang umilaw. Magtanong lang kami. Sana ba yun? Pinapatigil nila, tapos nung umilaw ng dalawa, parang... Patayin mo na. Diba, patayin mo na. May tanong ako sa iyo. Patayin nyo na po. Magtanong lang kami. Okay. Tanong na. Salamat na, pinailaw nyo. Oo. Tapos biglang salamat, pinailaw nyo. Ano ba? Confirmation bias yun, eh. Pinapatigil nyo nga, eh. Tapos nung pinailaw ng dalawa, salamat, pinailaw. Come on, man. let's say, sa di malamang, kahit hindi ako pabor, sa di malamang dahilan, paranormal yung umilaw na yon. Diba? Pero you can't deny the fact na itong mga to ay namimeke, itong mga kasama mo. Kasi kung akong tatanungin nyo, ito ha, sila Kuya Red, sila Zards, sino ba kasama nila? Sila Donsky. Wala na bang karapatan na makakuha ng legit na footage yan? Meron pa rin. Kasi kahit hindi naman Ghost Hunter, may kakayanan na makakuha ng footage ng totoong multo, eh. Pwede pa rin sila makakuha. Kaya lang, ang nagiging problem nila kasi, yung credibility nila may tarnish na. Kita mo yung mga sinasubmit na mga video sa KMJS. Yung mga sinasubmit na video. Hindi naman mga ghost hunters yung mga yun, eh. Lalo na yung mga na-feature kadalasan sa KMJS. Mga nakuha lang yun ng mga ng mga ordinaryong tao. 'Di ba? Kaya sila Kuya Red ba, sila Zards ba, may chance na makakuha ng totoong paranormal? Yes!
'Di ba? Kaya lang ang nagiging problem, yung credibility nila may tarnish. Mahirap paniwalaan pag sa kanila galing. 'Yun ang sakit kasi pagka ikaw ay namimeke. Kapag ikaw ay sinungaling. Mahirap ng paniwalaan ng katulad nito, no. Let's say paranormal 'to. Ako wala naman ako nakikita na daya dito, sa totoo lang. 'Di ba? Patayin mo na. May Bigla nga namang umilaw, tanong 'di ba? ako sa'yo. Patayin nyo na po. Magtanong lang kami. O, 'di ba? Biglang umilaw. Ngayon, paano ko i-debunk 'yon? Ako hindi ko alam kung bakit umilaw 'yon, pero one thing is for sure, sinungaling yung nagba-vlog. Yun ang nagiging problem kasi eh. Kaya ito, ang nangyari, kung ikaw kasi ay legit, ito, hindi lang naman kila warrior ko sasabihin, kahit sa kaninong ghost hunter dyan, kahit na ikaw ay legit, once na gumawa ka ng isang kapekean sa videos mo, may pagdududa na yun, kahit yung mga lumang nagawa mo na feeling ng tao legit, magkakaroon na ng pagdududa na yun ay peke lahat. Kasi nahuli kami na namimeke ka eh. Take note ibang-iba yung iba-iba yung pamimeke sa honest mistake. Matagal ko nang sinasabi naman yan eh. Hindi naman ako perfectionist dahil wala namang perfectong tao. 'Di ba? Halimbawa kung ikaw ay nakaka-capture ng kulay puting poste. Tapos sinabi mo sa amin ay yan ay white lady. Tapos nung tiningnan natin, zoom natin, ay poste pala. Hindi mo naman kasalanan yon. Nagiging bias ka lang sa nakuhanan mo. Hindi pa mimeke yun eh. Kasi syempre nga naman, naghahanap ka ng multo, nahagip mo yung puti. Syempre, dahil sa pagiging bias mo sa evidence mo, iisipin mo multo yon. Kahit sa akin nangyayari yon. Yun na nasa bahay tisa ako, may gumulong na bato doon. Feeling ko talaga totoong poltergeist yun. Pero nung nireplay yung video, parang nasipa ko lang yung bato. Oh, kasalanan ko ba yun? Hindi. Nagiging bias kasi ako sa evidence ko. Hindi ko naman sinet up yung bato doon na sipain ko para palabasin sa inyo na totoo eh. Pero ibang-iba kasi yung magpadamit ka ng peking white lady, videohan mo at isabi mo sa amin na alam mo sa sarili mo na yun ay hindi naman totoong multo at ipipilit mo sa amin na white lady yon. Yung magpapasaklob ka ng ng kumot, hindi na mistake yun eh. Hindi na pagiging perpekto ang usapan dito eh. Dahil wala talagang taong perpekto, pero kung mga ganitong bagay, papakita ko sa inyo ha. Yung sa sementeryo, yung kagaguhan na to, men. Hindi na pagiging, pagiging tao to eh. Kasi sinasabi, tao lang tayo, nagkakamali, di ba? Pero ito, men, kayo, mga mga kababayan ko, ito ba? Ipi-play ko ha. Yung umpisa nito, dito sa preview ni Kuya Red. Mabagal yung internet ko eh, sorry. Oh! Mga idol, niniwala ako nakuha yun ng camera. Pakita kayo sa amin, ha? Pakita mo na Kuya Red. Ayan oh. Naniniwala ba kayo na totoong multo yan, men? Gumagalaw pa yan eh. Sabi niya ito ay kakaiba. Yan mga diba? idol, warning yung natin. Yung nakasaklob ng kumot na yon, hindi naman yan eh, hindi naman pagkakamali yun eh. Sinasadya nila yon. Na pag nilapitan mo, lalakad yung nakakumot. Tapos pag na-booking, sasabihin nyo, lahat naman tayo hindi perpekto. Hindi naman pagiging perpekto, talaga sinasadya naman talaga nila mandaya eh. Hindi naman yung out of nowhere, nakunan nila. Yung katulad nung kay Master Gala, kadalasan ganun eh. May naaninagan siyang ganun. Tapos sasabihin niya, parang yun ay, multo. 'Di ba? May intindihan ko naman yun. Pero yung ganyan, men, ano ba?
Ginagawa naman natin tanga yung sarili natin. Anyway, overtime na rin ako. Yun lang po, maraming salamat. Bye-bye.